At ang dinidiscuss po sa atin dito ay ang tungkol sa ating mga nade-devotion. Ibig sabihin, sa mga nababasa po natin sa Biblia. Salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Sa pahintulot po ni Pastor Vic, sabi niya, mag-share ka, ikaw mag-preach ng tungkol sa devotion, yung natutunan mo. Sabi niya, wag masyadong madami ha, konti lang. Tsaka yung wag masyadong matagal na. Dahil po, sa dami naman talaga ng binabasa natin, marami tayong natututunan. At naniniwala ako na sa paisa-isa, mayroong tumatanim sa ating puso. So, ang mapapakinggan nyo po ngayon ay mga natutunan ko habang nagdi-devotion po ako, day or night. At naniniwala ako na yung mga sumasabay din naman, nababasa din naman natin. To, handa na ba kayo? Yan. So, ito ay galing sa ating mga devotions nitong mga nagdaang araw. Pinamagatan ko po itong The Sign. Sabihin mo, The Sign. Ayan. Sabi ko nga, tuwing maririnig ko yung The Sign, naaalala ko yung kanta na sikat noong panahon. Ewan ko ngayon kung alam pa. Alam niyo ba yon? I saw the sign and it opened up my mind. I saw the sign. Ayun. Kanta siya ng, di ko alam kung sino, UMD yata, whatever. So, nung panahon ko, nung high school ako, sikat yung kanta na yon. Pag-usapan natin. So, diniscuss na po ni Pastor Vic yung tagubilin. Ang tagubilin, tinuruan tayo ni Pastor Jong ng panalangin. Ngayon naman po, bibigyan ko kayo ng palatandaan. Sabi mo sa katabi mo, palatandaan. Tingnan mo nga yung katabi mo, sa tingin mo, anong matatandaan mo tungkol sa kanya? Ayun. So, kapag nakakita tayo ng malayo pa lang, kumikinang na, tapos walang buhok, 3 tao lang agad ang naiisip natin. Tama ba ako doon? 4 ba? Teka nga, bakit naging 4? Teka muna. Huwag kayong mag-drop ng name. Kapag matangkad, kapag medyo chubby, pag medyo maningning talaga, o diba? Iba-iba. Pag medyo energetic, si Kuya yun. Sabi ganun Kuya to na. Yan, anyway, yun naman ay pasakali lang natin. Pero ang point dito, sa unang tingin, alam agad natin. Alam natin, sabi po sa Biblia, pag pinag-aralan po natin, we are here for a reason and a season. Ang tao po ay nasa mundo nang may dahilan. For a reason, may dahilan at may panahon. Pansin niyo po ba, kahit na ipilit ng tao na mabuhay ng matagal, pag gusto na ng Panginoon na makuhain ang kanyang buhay, namamatay na, tama? Meron namang mga tao gusto nang wakasan ng kanyang buhay, pero dahil hindi pa kalooban ng Panginoon, hindi pa siya mamatay-matay. Dahil ang katotohanan, nandito po tayo sa mundo, may dahilan at may panahon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, panahon natin ngayon. Oo. So, panahon natin ngayon. Sabi nung may kanta na isa, Taratena, simulan mo na. Oo. Sige, habang may panahon pa, may araw pa. Kasi season natin ngayon. Kapag sino dito mahilig manood ng balita? Si Pastor, napakahilig manood ng balita hanggang hating gabi nanonood yata. Nakikipag-ano siya sa mga bata. Oh, ako naman. Ang tanong naman ng mga bata, Daddy, manonood ka bang balita? Araw-araw yun, tuwing basta hindi yun mawawala. Mahilig siya sa breaking news. Sa mga nanonood ng TV, kapag nakita natin ito, ano ang una nating naiisip? Oh, di ba? Wala pa akong sinasabi, wala pang binabalita. Nakita pa lang natin yung drawing. Kapag may ganyang drawing, ibig sabihin mayroong bagyo. Kung ito yung makikita natin, ano naman ang ibig sabihin? May lindol. Yung iba sabi, ay ganun pala lindol. O ganyan po, pagka ang balita ay tungkol sa lindol, ganyan po ang nakikita natin. Pag ganito naman, anong ibig sabihin? Bahala na kayo. Basta may eroplano tsaka may kotse. O yan yung sa city yan. May paliparan. It's either may nagaganap sa kalawakan at sa kalupaan. Kapag ganito naman, anong masasabi natin? May aksidente. Di ba? Kapag sa unang tingin pa lang, alam na natin. Kapag ganito naman, anong ibig sabihin? Oh, ako nga nung una yung nauuso yung Facebook, hindi kasi ako marunong, biglang may nag-change profile ng ganyan. Sabi ko, anong nangyari? Ba't ganun? Sabi, may namatay. Sabi ko, sinong namatay? Sabi ko, pwede bang i-request doon sa mga nag-change profile? Lagyan kung sino namatay. Kasi naalala ko, merong isa kaming kakilala, nag-change profile siya.
Tapos sabi niya, tay, paalam. Yun namang mga kakilala, nag-condolence. Condolence na wala na palang tatay mo, bla bla. Sabi, hindi po tatay ko yung namatay. Tito ko lang po, tatay tawag ko. Di ba parang yung nakakahirap. Pero, ang gusto kong i-point doon, pag nakakita tayo ng ganyang picture, ang naiisip agad natin, may namatay. Iyan ay mga palatandaan lang ng mga common na nangyayari sa paligid. Tungkol yan sa mga sakuna na naganap. Pero ang gusto kong sabihin, sabi ng devotion natin sa 1 Thessalonians 5:9, for God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Hindi daw po gusto ng Panginoon na maghirap tayo o magdusa. Ang gusto po talaga ng Diyos, makatanggap tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Yun talaga yung gusto ng Lord. Kaya meron mang mga breaking news na kagaya noon, ang plano pa rin ng Panginoon, makatagpo tayo ng kaligtasan. Ganito, pag nakakita kayo ng mga picture na to, ano naiisip nyo? Mga doktor, pwedeng nurse, pwedeng medtech, o kahit sino na merong katungkulan sa medisina. Kapag ito ang nakita nyo, ano maiisip nyo? Si Lira daw, si Lira. Kahapon si Sam, yan. May sakit. Pag mga ganyan ang nakita natin na itsura. Kung ganito, anong ibig sabihin yan? O, yung mga nagpapakahirap sa gym. Mga, siguro, athletic, mga, baka si Yulo nandyan, di ba? Mga gustong magkaroon ng maayos na fitness, magkaroon ng maayos na kalusugan, sila yon. Saan sila pumapasok? Sa gym. Sa gym ang punta nila. Kapag ito, ano maiisip nyo? Ha? Oo, alam na alam nyo, di ba? TikTokers, ang masaya dyan, kahit saan ka pumunta, kahit sa CR, may nakalagay na cellphone, merong umiindak-indak, kahit sa kalsada, kahit sa ang lupalop, makakakita ka ng cellphone may ginagawa. So, sa unang tingin pa lang, halata mo ng TikTokers tong mga to. Paano kung ito ang makikita nyo, ano maiisip nyo? Oh, di ba? Ang gaganda nila, di ba? Ibig sabihin yan, gastos na naman. Kasi, back to school na. So ito yung mga ilang bagay na nagpapakita ng mga senyales, palatandaan, kung ano ang nagaganap sa paligid at kung ano ang kinabibilangan ng isang tao. Tanong, paano mo malalaman na tayo ay anak ng Diyos? Sa unang tingin ba, masasabi mo na yung katabi mo ay anak ng Diyos? O kailangan pang medyo matagal kayong magkasama? And eventually, at the end of maraming araw na magkasama kayo, sasabihin mo na, ay, Christian ka pala. Anong masarap? Yung sa unang pagkikita nyo, masabi agad na, alam mo, may iba sa'yo. Hindi ko ma-explain, pero may kakaiba sa'yo. Bakit? Sasagot ka, meron kasi akong Kristo sa puso. May pagkakilala kasi ako sa Panginoon. Masarap na palatandaan yon. Malungkot na palatandaan yung antagal nyo nang magkasama, then all of a sudden biglang sasabihin, Kristiyano ka pala? Bakit ganun? Parang hindi naman halata. Tingnan mo yung katabi mo. Halata ba na anak yan ng Diyos? Ayan. Sabi ko, tingnan lang, wag naman masyadong i-judge. O di sarili mo na lang. Ikaw ba sa unang tingin, mukha bang anak ka ng Diyos? O mukha bang anak ka ng Diyos? So, pili lang tayo. Itong mga sasabihin ko sa inyo na sign, palatandaan, that we are God's people, medyo marami. Pero, mag-i-stop lang ako doon sa may bandang dulo dahil ito'y na-i-discuss na po natin. Dahil nga ito'y galing sa devotion natin, ibig sabihin, nabasa na natin, napakinggan na natin. Una, isang senyales daw po na tayo ay anak ng Diyos, meron daw na rejoicing tsaka celebration. Rejoice and celebrate. And find joy. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Mukha ba siyang masaya? Mukha ba siyang nagse-celebrate? Ang totoo daw na anak ng Diyos, nagse-celebrate, nagdiriwang. Alam niyo po, hindi boring ang maging Kristiyano, kagaya ng sinasabi ng iba. Hindi boring. Sabi nila, ang dami naman bawal dyan. Ang totoo, hindi naman bawal. Kaya lang nakikita natin ano yung tamang pagsasaya at ano yung mga pagsasaya na hindi naman nagbibigay ng luwalhati sa Panginoon. Sabi ng 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sabi doon, magalak kayong lagi. So, ibig sabihin, kung sinasabi na magalak kayong lagi, inaasahan sa mga anak ng Diyos na tayo ay nagagalak palagi. Na tayo ay may kagalakan. In fact, sa Bible, hindi dinidiscount ang celebration.
Sa devotion natin sa Exodus, binanggit ito. Sabi sa Exodus chapter 23 verses 14 and 16, pakibasa nga po ng malakas. 3 beses sa isang taon, ipagdiriwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampalasa, ipagdiriwang din ninyo ang pista ng pag-aani tuwing anihan ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukirin. At ipagdiriwang din ninyo ang pista ng mga tolda sa pagtatapos ng taon sa pistahan, pitasan ng ubasan at ng mga bungang kahoy. So kung makikita natin, dito sa Exodus, itinuturo na ipagpista. Sa Bible din, meron ding pesta. Sa panahon natin, meron din. Kaso ang kaibahan sa panahon natin, ang ipinagdiriwang nila, ang ipinagpipista nila, yung mga santo, yung mga kinikilala nilang pinanggalingan ng kung ano ang meron sila. Pero sa Biblia kasi, ang ipinagdiriwang dito, yung Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng meron sa kanila. Naunawaan niyo po ako? At ini-encourage talaga ng Bible, itinuturo ng Bible na ipagdiwang natin ang kabutihan ng Panginoon. Kung babasahin natin lahat, ang daming pagpipista. Kahit anong mangyari, umani lang, nagpasalamat sa Diyos, gumaling, nagpasalamat sa Diyos, nakatagpo ng panibagong yugto ng buhay, nagpasalamat. Ganon kabuti. Sabi nga dyan nakapag-bake lang ng tinapay umani lang ng ganito, nagpista na nagpasalamat na sa Diyos. Ibig sabihin, ang gusto ko pong i-point, binibigyan ng diin sa Biblia na tayo'y kinakailangang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Sabi ng Philippians chapter 4 verse 4, pakibasa ng malakas ang may kagalakan. Maggagalak daw ako sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Sabi nung kanta kanina, ano yung sabi nung kanta? I praise you. I praise you in the gem. Ano gem? I praise when I'm doubting. I praise when I'm blah blah. Nagpapasalamat daw sa Panginoon sa panahon ng pagpapala, sa panahon ng pagkahinaan, nagpapasalamat pa din sa Panginoon. Sa panahon ng pagsubok, nagpapasalamat pa rin sa Panginoon. Pastor, ang hirap gawin nun. Pero yun ang sinasabi ng Biblia, that I will rejoice in the Lord always. As long as I'm living, I have the reason to praise. Praise the Lord, oh my soul. Marami tayong dahilan para magpasalamat sa Panginoon. Amen ba mga kapatid? Sabi ng Biblia, I will rejoice in the Lord always. And in fact, palagi dapat nating ipinagdiriwang. Kaya may kanta tayong, pista ng iyong katapatan. Pista, pinagdiriwang namin kung ano man yung ginawa ng Panginoon. Yung pagpapasalamat natin sa Panginoon ay palaging nandoon. Amen po ba? Ang taong sa puso ay may kagalakan, pasasalamat sa Diyos, hindi mapaparam. Amen ba doon? Opo, totoo yun. Alam nyo, kahit kami may struggle din kaming pinagdadaanan, nagkakasakit din naman kami, inaapoy din kami ng lagnat. Pero alam nyo, walang dahilan para hindi magpasalamat. Dahil ang tao na puno ng kagalakan ng kanyang puso, ang pagpapasalamat sa Diyos, hindi mawawala sa kanyang mga labi. Hindi mapaparam. Dahil ang totoo, palaging mabuti ang Panginoon. Kaya nga, kinakailangan po mga kapatid, I will rejoice, na wala po yung isa. Baka nahalo lang sa kung saan. Mamaya makikita nyo, I will rejoice in the Lord always. Pangalawa, natutunan ko rin sa ating devotion, hindi lang na magsaya at mag-celebrate, natutunan ko rin to pray continually. Kapag daw palagi tayo nananalangin, nakakatagpo tayo ng kapayapaan. Sino ang kailangan ng kapayapaan? Oo, isip mo'y gulong-gulo sa mga panahong gusto mo nang mawala sa mundo. Pero pag ikay nanalangin sa Panginoon, may pag-asa. Nakakatagpo tayo ng kapayapaan. Sabing ulit nung verse, pray continually. Sabi mo sa tabi mo, tapikin mo ng malakas. Huy, nagpe-pray ka ba ngayon o natutulog? O nakikinig? Pray continually. Manalangin daw po tayo ng walang patid. Kaya nga, hindi ko na po ito didiscuss kasi diniscussan ni Pastor Vic, diniscuss ni Pastor Jong. Ang gusto ko lang sabihin, dapat malaman po natin, we need to pray continually. Tinuturo ng Biblia na manalangin tayo palagi dahil nagkakaroon tayo ng kapayapaan kapag tayo ay palaging nananalangin. Amen ba yon? Maaasahan ba? Meron ako nakasharean, sabi,
ito pala yung ibig sabihin ng mag-pray. Kasi nga, madali kasing sabihin mag-pray eh. Masyadong mechanical, ABC lang. Acknowledge, believe, like that. Yung magko-confess tayo ng kasalanan and then supplication, may thanksgiving. So, pwedeng gawin yun eh. Dahil narinig natin sa tinuro. Pero iba kasi pag nag-pray ka from the heart. Alam niyo ba pag nag-pray kayo from the heart na, Lord, salamat. Napakabuti mo. Kanina nga habang ang tawag ito, nagpe-praise and worship. Sabi ko, oo nga no, wala tayong reason para manahimik eh. Kasi ang totoo, buhay ang ating Diyos eh. Wala tayong dahilan para hindi manalangin, di ba? Dahil ang Diyos natin ay mabuti. Talagang kinakailangan manalangin tayo palagi. Maaasahan ba na palagi nagpe-pray? Kasi ito ay sinyales. Ito ay palatandaan na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? So ano daw ang mga palatandaan na tayo ng anak ng Diyos? Nagre-rejoice at nagse-celebrate at nananalangin palagi. Ang taong sa Diyos ay nananalangin, anumang pagsubok ay kayang harapin. Marami bang pagsubok na dumadaan? Kaya bang awatin ng pagsubok? Hindi. Talagang darating. Padami nga ng padami eh. Napapansin niyo ba? Padami ng padami, pahirap ng pahirap. Pero ang taong sa Diyos ay nananalangin, anumang pagsubok ay kayang harapin. Amen? Isa pa po sa natutunan ko habang nagbabasa ako ng ating devotion, meditate the scripture and find success. Sino gusto ng tagumpay? Pagbulay-bulayan daw natin ang salita ng Diyos. Sabi po sa Exodus chapter 20, dito ko po yung kinuha. Pansin niyo po ba, sa Exodus chapter 20, hindi ko na po inilagay yung verse, masyadong mahaba. Ibinigay po dito yung 10 Commandments. Unang utos, pangalawa hanggang ika-10. Ang sabi doon, kapag sinunod nyo ang mga nakasulat doon, magtatagumpay ka. Nakuha nyo po? At take note, nasira po yung unang tablet of stone. Tama po sa mga nakabasa? Nawasak. Nun bang nawasak, binaliwala na lang ba? Hinayaan na lang ba na nawala yung 10 Commandments? Hindi. Anong nangyari? Oo, gumawa ulit ng panibago. Ibig sabihin, mahalaga ang salita ng Diyos. Nagpapakita lang po ito na kailangan natin talaga ito sa ating mga buhay. At sa pangalawang pagkakataon na isinulat ang 10 Commandments, nagkaroon ng tagubilin. Kung susundin nyo ang lahat ng nandirito, magtatagumpay talaga kayo. Kaya mga kapatid, nakita ko, palatandaan pala na ang isang tao ay talagang anak ng Diyos kung siya ay nagbabasa at nagbubulay ng kanyang salita. Dahil ang sabi ng paalala sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kalilimutang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So kung gusto mo nga maging masagana, maging matagumpay ang iyong buhay, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. At ito pa yung isang nakakatuwa. Sabi sa Exodus, nakakatuwa eh, baka natuwa. Pero natuwa ako kasi may isang nag-exhort, nabanggit din niya to. Sabi ko, ay parehas kami nang nakita. Dahil ito sinasabi, kapag ang tao ay hindi na natin kailangan ng pampaganda, tingnan mo yung katabi mo. Hindi na natin kailangan ng pampagwapo. Hindi mo na kailangan magparetoke o magdagdag ng kung ano mang kolorete. Ang sagot para magkaroon ng maaliwalas na pagmumukha. Ano ang sagot? Sabi ng iba? Devotion lang yan. Mukha daw nakaka-insulto sa unang pakinig, nakakaasar at nakakainis. Puro na lang kayo devotion. Pero kung mababasa natin itong sinabi sa Exodus 34, mahaba po yan eh. 29 hanggang sa mga sumusunod na verses. Paulit-ulit na binanggit. Sabi doon, basahin ng malakas ang nakaputi, ang kulay white na kulay. O, ako na babasa. Dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Tingnan mo yung katabi mo, nagniningning ba yan? Kapag pala ang isang tao, binaba ang 10 Commandments, ibig sabihin, nakipag-usap sa Diyos, binasa ang 10 utos, isinulat ang 10 utos, isinapuso ang 10 utos, nung bumaba siya, nagniningning ang kanyang mukha. At ang sabi pa po ng talata, pag binasa nyo ng tuloy-tuloy, yung mga Israelita, hindi matingnan si Moises. Bakit hindi matingnan?
nasisilaw sila sa presensya ng Diyos na nakikita nila sa pagmumukha ni Moises. Nakukuha? Kaya mga kapatid, hindi kailangan ng maraming pampaganda at kolerete. Devotion lang yan. Sabi sa katabi mo, devotion lang yan. Gusto mong magningning ang iyong mukha? Mag-devotion. I will read my Bible every day. Bakit? Ang taong nagbubulay ng salita ng Diyos, tagumpay ay nararanasang lubos. Gusto mo ba ng tagumpay? Magbulay ng salita ng Diyos. Hindi pagbulay-bulayan yung mga nababasa at mga nakikita lang sa Facebook. Sabi ko, at may nag-mention na rin sa akin, ano ang kaibahan ng mga inspirational quotes, mga motivational quotes sa Bible verses? Itong mga inspirational quotes, mga motivational quotes na nababasa po natin, napapakinggan, nai-inspire ka, na mamotivate ka panandalian. Pero after a while, makakalimutan mo na yon. Pero kapag ikaw ay na-inspire ng salita ng Diyos, maniwala ka, hindi mo to makakalimutan. At palagi-lagi mo na itong dadalhin saan ka man magpunta sa iyong buhay. Amen ba yon? Kaya kung gusto mong maging matagumpay ang iyong buhay, magbulay-bulay ng salita ng Diyos araw-araw. Amen? Maaasahan ba na magbubulay tayo? Amen. Ewan ko kung pang ilan na. Pang-apat, salamat sa nagbabata at nagsusulat. Isa pa sa natutunan ko sa devotion natin na senyales na tayo ay mga anak ng Diyos, worship the Lord and find healing. Sambahin daw natin ang Panginoon, makakatagpo tayo ng kagalingan. Noong gabi ng Thursday, inaapoy talaga ng lagnat si Sam. As in, 39.9, 39.97, mga ganun. Tapos, sabi ko, taas ah. Pero relax lang naman ako. Pero mataas lagnat niya, relax lang ako. Hating gabi kasi yon. So, hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Siyempre, hindi mo naman alam kung anong nangyayari. Nagulat ako, itong bata, bigla na sabi niya, Mami, nasan ba yung pangpatugtog ni Daddy? Ganun sabi niya eh. Hapon yun, wala si Pastor. Gabi po yun, gabi, wala si Pastor. Asan ba yung pampatugtog ni Daddy? Sabi ko, alin bang pampatugtog? Yung kapag natutulog tayo, tumutugtog. Kasi pag natutulog po kami, may tumutugtog yung daddy niya. E di sabi ko, eto ka ako. Baka itong cellphone na to. May isang cellphone po doon na nakadesignate lang siya pampatugtog sa gabi. Yun yung function niya. E di, pinlay po niya. Sabi niya, Mami, ayaw eh. Hindi to. Ayoko tong kanta na to. Sabi ko, ano ba? Search mo yung natasan, hallelujah. De, sinearch ko naman. Ayaw talaga. Hindi ko malaman kung anong problema namin ng cellphone, ba't hindi kami magkaintindihan. Yun pala, sabi niya sa akin, dapat nag-iisip din eh. Yun pala yung cellphone, hindi naman nakakonect sa internet. Ang sinesearch lang namin, pag pala ang YouTube hindi nakakonect sa internet, sa download lang ikaw makakasearch. Wala naman sa download kasi ang naka-download doon, puro instrumental, I am the God that healeth thee, you are my, basta tungkol sa mga ganun na lang. Sabi ko kay Sam, teka, wait lang. Ito, alam ko na kung bakit. Nung na-search ko na, sabi ko, ito na, inabot ko sa kanya, ito na, piliin mo na kung alin ang gusto mo. Kasi marunong na siyang tumingin kung anong version yung gusto niyang kantahin. Sabi niya, Mami, hindi yan. Sabi ko, sige, ikaw na maghanap kung alin. Then pinlay niya. Nilakasan niya. After niyang lakasan, hininaan ko. Sabi niya, Mami, wag mong galawin. Lakasan mo lang. Sabi ko, nabibingi ako eh. Ako po kasi malakas yung pandinig ko. Alam niyo po yung konting tunog lang, nabibingi na ako pag ang lakas. Sabi niya, lakasan mo lang. Take note ha, inaapoy siya ng lagnat ng oras na yon. Di ako naman nilakasan ko. Hinayaan ko lang, kanta siya ng kanta, nakahiga siya, meron siya ditong towel. Ako naman, pinagpe-pray ko siya, nag-iintay kami na dumating ang daddy niya, ganyan-ganyan. Tapos natapos yung kanta. Sabi niya, Mami, ulitin mo. Ang kasunod po nun, Christian song din. Ayoko yan, ulitin mo. Sabi ko, ulit na naman ako. Kaso kada ulit may ad. Mami, ayoko nung may ganun. Sabi ko, hindi ko alam. Siguro mga 5-10 ulit na kami. Napagod na po ako nung kapipindot. Lumabas na ako, hanap na akong lifeline. Sabi ko, Shem, gusto ni Sam, yung kanta lang na yun ano ba gagawin? Sabi niya, Mami, iloop mo. Hindi ko alam, gawin mo nga. Ginawa niya. Nung ginawa ni Shem, di ba ang saya? Mga bata na nagtuturo sa matatanda. Sabi ni Shem, Mami, hindi ko sure kung kaya. Kasi lumang YouTube na yan. Wala daw kagaya nung meron kami ngayon. Kasi daw yung sa amin, pag niloop pwede. Yun daw, wala, hindi niya makita. Sabi ko, anong gagawin ko? Pindutin mo na lang ng pindutin. So, alam mo yun, paulit-ulit.
hanggang sa maniwala po kayo't hindi siya bumababa yung lagnat siya sa gamot. Pero kakakanta niya, bumaba yung lagnat niya nung gabi na yon, tapos po, nakatulog siya. Hanggang dumating si pastor, dumating siya na malakas yung tugtog. Sabi niya, ba't ang lakas ng tugtog? Ba't siya nang tumutugtog? Hindi naman niya kine-question na iyon yung tugtog. Kaya lang, unusual na nasa loob ng kwarto na may lyrics ang kanta. Pag nasa kwarto po kami, yung mga walang lyrics po yung tumutunog. Sabi ko, si Sam nagpa-under niyan eh. So dahil hindi ko na napalitan, ibang kanta na yung tumutugtog, ibig sabihin, tulog na siya. Ano yung point ko po mga kapatid? Pagising niya, sabi niya, Mami, magaling na ako. Kasi nag-pray ako kagabi, tsaka kumanta ako ng 1,000 hallelujahs. Alam niyo, nakakatuwa, kapag sumasamba tayo sa Panginoon, nakakatagpo tayo ng kagalingan. Amen po ba? Amen yun. Kaya huwag kayong magsasawa. At ito pa ang problema niya. Mami, paano yun? Ako yung kasi rotation po ang prayer namin sa gabi. Ako yung magpe-pray eh. Sabi niya kagabi, paano ko ipagpe-pray sarili ko? Sabi ko, di ipag-pray mo na pagalingin ka na Lord. Ginawa naman na niya minsan yun eh, siya yung may sakit. Siya rin yung prayer leader. Sabi niya, pero parang gusto ko si Daddy mag-pray. Sabi ko, sige lang, huwag naman problema, alam na namin ni Daddy gagawin. Siyempre, si Pastor naman po yung nag-pray. Ang point doon, huwag tayong magsawang sumamba sa Panginoon dahil tuwing ginagawa natin yon, nakakatagpo po tayo ng kagalingan. Amen po ba? Sabi po ng verse, let my people go so that they may worship me. Pag binasa mo yung Exodus, maraming verses dyan. Chapter 4, verse 23, chapter 8, verse 1, chapter 9, verse 1, and so on and so forth. Mababasa niyo po yung praise na yan. Let my people go so that they may worship me. Hinihingi talaga na tayong mga anak ng Diyos ay sumasamba sa Panginoon. Sabi po ng verse 14 ng chapter 34, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos. Dahil ako, ang Panginoon, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Ang gusto po talaga ng Panginoon, wala na tayong ibang sasambahin maliban sa Kanya. At alam niyo po ba ang good thing, kapag tayo'y marunong sumamba sa Panginoon, sabi po ng verse 25 ng Exodus 23, worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. Ang sabi po diyan, kapag daw po tayo sumasamba sa Diyos, yung pagpapala daw ng Diyos ay nasa ating mga pagkain at inumin. Pag binasa niyo yun sa Tagalog, ang sabi doon, hindi mawawala ng pagkain ng inyong lamesa, hindi mauubusan ng inumin, ng tubig ang inyong tapayan. Yun yung sabi po, I will take away sickness from among you. Hindi sinabing hindi ka magkakasakit. Ang sabi diyan, kung dumating ang panahon na merong magkasakit, papawiin ko, tatanggalin ko yung karamdaman sa inyo. Nakuha niyo po? Malungkot ba doon? Hindi ba good news yun? Hindi ba dapat pasalamatan natin ng Panginoon na kung may magkakasakit, ang pangako ng Panginoon kapag ikay sumasamba, aalisin niya lahat ng sakit at karamdaman sa tahanan mo? Amen po ba? Kapatid, dapat ma-appreciate natin to. At ang sabi doon, wala daw pong walang makukunan, walang hindi pagpapalain, ang lahat ay mapagpapala sa kanyang buong buhay. Ang taong sa Diyos ay sumasamba, nakakaranas ng kalayaang maglingkod sa Kanya. Kapag po tayo sumasamba sa Diyos, sigurado po, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na siya ay ating paglingkuran. Kaya po, kinakailangan makita natin, ito yung sunod na nakita ko. Pag sumasamba ka, karugtong ng pagsamba, you serve the Lord. At kapag naglilingkod ka sa Panginoon, nakakatagpo ka ng kalayaan. Sabi ng verse, let my people go that they may serve me. Hindi lang tayo pinalaya ng Panginoon para siya ay pasambahin. Pinalaya tayo ng Panginoon para siya din ay ating paglingkuran. Sabihin mo, maglingkod na tayo. Maglingkod na tayo. Hinihingi ng Panginoon na tayo maglingkod sa Kanya. Kaya sabi ng 2 Thessalonians 3:13, mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Mabuti ba ang maglingkod sa Diyos? Yes. Huwag daw tayong magsasawa na maglingkod sa Kanya. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay hindi lang, syempre, we appreciate po talaga, palakpakan naman ng Panginoon yung hindi nagsasawang pumunta dito pag Sabado. Yung may posisyon man o wala, nandyan sila pag Sabado.
ako, sabi ko kay Pastor, meron po akong isang kausap. So, in-encourage ko na tumulong ka dito, mag-ayos ka sa church, like that. Sabi ko kay Pastor, yung maglingkod ka sa ganong paraan, kahit wala kang posisyon, pagpapakita yon na handa ka talagang maglingkod sa Panginoon. Hindi po yun pinagsasawaan. Pero all the more, hinihingi po sa atin ng Panginoon, hindi lang sa paggawa ng mga ganong ministeryo, kundi sa pag-akay din naman ng mga kaluluwa. Ang sabi po ng Exodus 23, pakibasa nga ng malakas. Pag daw pinaglingkuran natin ng Panginoon, pasasaganain tayo sa pagkain, pasasaganain din tayo sa inumin, at ilalayo tayo sa anumang karamdaman. Uulitin ko, hindi guarantee na hindi tayo magkakasakit. Pero ang katiyakan, kahit magkasakit tayo, ilalayo tayo ng Panginoon sa kapahamakan. Amen po ba? Siguradong may kagalingan. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Ng mahabang buhay. Kapon may kausap ako, sabi niya, Pastora, gusto po naming magkaanak. Sabi ko, naniniwala ba kayo na bibigyan kayo ni Lord? Sabi niya, opo. O de, intayin nyo kasi bibigyan talaga kayo ng Panginoon. Pangako yun ng Lord eh. So intayin lang po natin kung paano gagawin ng Panginoon. Continue to worship God. Continue to serve the Lord. Maging ahensya tayo. Nabanggit ko na po ito nung minsan. Be an agent of grace in our communities. Paglingkuran natin ng Diyos, hindi lang sa church, hindi lang sa kung anumang ministry ginagalawan po natin, kundi ang ibang tao man din makakilala sa Panginoong Jesus. Sila man din tanggapin na ang dugo ni Jesus ang siyang nagliligtas, na ang siyang nagpapalaya, siyang nagbibigay ng kagalingan. Saan? Sa community kung saan doon ka iniligay ng Panginoon. Kung estudyante ka, sa eskwelahan mo. Kung nagtatrabaho ka, doon sa trabaho na kinaroroonan mo. Kung nasa barangay ka, sa barangay kung nandun ka. Kung nasa pamilya ka, sa pamilya na nandoon ka. Ang point dito, paglingkuran natin ng Panginoon dahil ito ang nakalulugod sa Diyos. Amen po ba tayo doon? Handa bang maging ahensya ng biyaya at kaligtasan ng Panginoon para sa ibang tao? Yes, continue to keep going. Yan ay mga ilan lamang sa senyales at meron pa akong nakita. Ang taong nakaranas ng tunay na kalayaan, naglilingkod sa Diyos at sa tao man, at ibinabahagi sa iba ang kaligtasan. Pag talagang ang tao nakaranas ng kalayaan, naglilingkod do sa Diyos. Kaya nga, serve God, serve people. Loving God and loving people, ibinabahagi sa iba ang kaligtasan. Kaya, ang gagawin natin, magbigay naman tayo sa Panginoon. Matapos tayong maglingkod, isa pa sa senyales na tayo ay mga anak ng Diyos ay nagbibigay sa Panginoon. Pastora, pwede bang hindi kasama yan? Inisip ko nga rin hindi kasama eh. Kaso kasama yan nung verse eh. Kadugtong nung chapter na binabasa ko. Give to the Lord and find blessing. Sa mundo, ang patakaran, bigyan mo ko para magkaroon ako. Tama? Kaya yung mga tao na umaasa sa pamahalaan, palagi na lang yun yung gusto nila. Bigyan ninyo kami para magkaroon kami. Prinsipyo yun ng mundo. Pero ang prinsipyo ng Biblia, magbigay ka at sigurado ikaw ay bibigyan. Kapag nagkaloob ka, ikaw ay bibigyan. Sabi po ng verse sa Exodus 23:19, the best of first fruits of your ground you shall bring into the house of the Lord your God. Yung pinakamainam na ani, ibigay daw po sa Panginoon. Meron ako nakakatawang istorya ngayong August. First time po na nakatanggap ako, may nag-chat po sa akin, sabi niya, Pastora, you will receive this kind of blessing. Salamat po sa inyo. Ako naman natuwa. Siyempre, hinart ko yung message, tapos tuwan-tuwa ako. Tapos hindi ko alam na natanggap ko na pala, kasi hindi ko hawak cellphone ko eh. Then, nag-follow up, natanggap niyo po ba? Sabi ko, hindi ko pa na-check. Nung na-check ko, natanggap ko nga. Nung natanggap ko na yon, sabi ko, Lord, thank you kasi hindi to kasama sa routine ng buhay ko. Pero dahil ibinigay mo to sa akin, para tayo lahat to. Yun yung una ko naisip. Kasi yun naman talaga yung prinsipyo na ginagawa namin. Then kinwento ko kay Pastor, sabi ko, may blessing ako. Sabi niya, may pan-Jollibee na tayo. Sabi niya. Sabi ko, hindi, wala. Kasi sa Lord lahat yun. Sabi niya, okay. Tapos sabi niya, magbe-birthday ka. Sabi ko, oo nga. Pero nasabi ko na sa Lord na kanya yun eh. Nakuha niyo po yung ibig sabihin. So, dumaan lang siya sa akin, diretso lahat yun. De kinumpute ko, ang tithes ko, ito.
paano ko mabibigay sa Lord? Ito lang yung test ko. Hindi. I-offerin ko na lang lahat yung iba. So, ang point ko doon, masaya ako nang ginawa ko yon. Kasi I firmly believe in myself, in the principle of the Bible, na kapag ginawa mo yung pinapagawa ni Lord, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya pagkukulangin. And take note, magbe-birthday nga ako nung susunod na mga araw. Hindi ko na naisip yun. Sabi ko na lang, sige, basta kung meron kung ipaghahanda ako ni Pastor, salamat. Kung hindi naman ako ipaghahanda ni Pastor, okay lang din naman. Sabi ni Pastor, magbabayad tayong tuition. Okay lang din naman, wala namang problema. Kay laki-laki ko na rin. Dumaan nga kami sa pagkabata na wala kaming handa Nagdibo nga ako, may pasok ako sa college. Alam mo yung okay lang sa amin dahil hindi kami nasanay na sa handa nabubuhay pag may birthday. Pero syempre, masaya sana kung may handa. Ito pang nakakatuwang pangyayari. Nag-cell group kami Tuesday. Habang nag-cell group, may meeting pala kami. Meeting. Sa meeting namin, kailangan namin ng schedule. Kailangan ng schedule sa school. Wednesday, Thursday, Friday, hindi magkasundo-sundo. Sabi ko, Friday daw. Tinanong ako, kayo po ba? Sabi ko, sige po, Friday. Okay po ako, call. Anong oras? Maghapon yon. Tapos, okay na. Tapos na yung meeting namin. Balik akong cell group. Sabi ko, tapos iniisip ko yung meeting, the cell group. Pag uwi ko, sabi ko kay Pastor, may schedule ako sa Friday ha. Sabi niya, saan ka pupunta? May lakad kami. May ayusin kami sa Pandi, tsaka sa Malolos. Sabi niya, birthday mo yun Sabi ko, ha? Sabi niya, ba't ka umuo? Birthday mo. Aalis ka sa birthday mo? Sabi ko, naku, hindi ko naalala na birthday ko. Sabi ko, parang doon ko na-realize na, oo nga usual day lang naman talaga siya Hindi naman siya yung kapag nagigets siya ba ibig ko sabihin? Sabi niya, hindi ka ba pwedeng humindi doon? Sabi ko, hindi kasi naka-oo na ako. Siyempre po, tayo naman, kinakailangan i-keep natin yung word natin para nang sa ganun, pagkatiwalaan naman po tayo. Kaya sabi ko, sige, mo na, okay lang yun. Kaya sabi ng Ate Ningning, Sabi ko, wala, may lakad ako. Gusto mo, pagluto mo ako. Kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Sabi ko, pakainin mo yung mga anak ko. Bahala na kayo dyan. Kung darating ako, darating ako. Kung hindi ako darating. Pero alam niyo po ba, to cut the long story short, praise God. Dahil sabi ko nga, kung ibinigay mo sa Panginoon ang lahat, naalala pa rin naman po ako ng Panginoon. Kinalingguhan, napakarami pong pagkain, sobra-sobra palakpakan naman po natin ng Panginoon. Sa Diyos ang papuri. Alam ko naman po na yung iba sa inyo, mabigat sa loob niyo yung ginawa, o yung iba naman sa inyo, tuwan-tuwa na ginawa. Hindi, alam ko masaya kayo. Alam ko pong kagalakan ninyo na pagpalain din naman kami. Pero ang gusto ko pong i-point doon, si Lord yung kausap ko doon. Si Lord yung, sinabihan ko na, sige Lord, para sa'yo to lahat. Yung para sa akin, bahala ka na. And thank God kasi, ang sabi naman ng Bible, kapag ginawa mo yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon, hindi ka talaga niya pagkukulangin. Alam niyo po ba na wala naman akong handa, pero hanggang kinabukasan, kumakain po ako ng handa namin? Nakuha niyo po ba? Ganun kabuti ang Panginoon. At ang prayer ko nung gabi na yun, Lord, kayo po yung magbalik sa mga tao. Ang totoo, hindi naman namin kayo kayang balikan Hindi namin kaya. Iyon ang reality. Pero naniniwala ako, sapat pa rin ang ginagawa ng Panginoon. Kaya nga, lagi ko napapatunayan, sa tuwing ibinibigay natin ang pinakamainam para sa Panginoon, hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Amen po ba tayo doon? Kaya mga kapatid, huwag magsasawa. Sabi ng verse sa Luke 6:38, give and it will given unto you. Oo nga, basahan nyo nga po. They will pour it into your lap. Good measure, kantahin ko na lang. Give and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Mas maganda pang kantahin ng kabisado. Kung ano daw yung panukat na ginamit natin sa Panginoon, yun din ang panukat na gagawin sa atin ng Panginoon. Pag ibinigay mo sa Panginoon yung para sa Kanya, ayon sa sukat na gusto niya, yun din ang sukatan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, magbigay tayo sa Panginoon. I will give to the Lord faithfully and cheerfully. Dapat buong katapatan at buong kagalakan. May nakausap ako sabi, kasi naman daw kaya ayaw niya magbigay. Baka daw kung ano lang ginagawa nung pastor o nung church. Sabi ko, ako natutunan ko in my life, kahit ano pa ang gawin nila, responsibilidad nila yun sa Panginoon. Pananagutan nila yun sa Panginoon. But as for me, pag ito ay usapan namin ni Lord, gagawin ko ito at naniniwala ako naman ang tutugunan ng Panginoon, hindi naman sila. Amen po ba doon? Pero I am sure, salamat sa Lord dahil naniniwala ako na ang bawat ibinibigay naman natin sa Panginoon ay nagagamit para sa
expansion ng kaharian ng Panginoon. Ang taong sa Diyos ay tapat na nagbibigay, hindi kinukulang sa anumang bagay. Kaya minsan akala mo kulang ka. Hindi mo kasi naaalala na ibigay ang para sa Panginoon. Marami binibless ng Lord ng business, binibless ng Lord ng anumang blessing. Pero kapag nandyan na yung blessing, ang bigat na sa loob nila na ibigay ang para sa Panginoon. Tapos magtataka sila, bakit parang ang bigat ang daloy ng pamimera. Meron nga ako nakausap, sabi niya, Pastora, wala kaming income, pero nagbigay pa rin ako. Chinat niya ako, sabi niya, Pastora, ito na lang yung pera ko, pero ibinigay ko pa rin. Alam niyo yung prayer ko, Lord, ipakita mo doon sa may katawan. Hindi ka sinungaling. Kung ibinigay niya lahat ng meron siya nung oras na yun, tapos wala na silang kakainin mamaya. Pero so far, 1 linggo nang nakakaraan, kasi yung chinat ako noon last week eh. Ngayon, alam ko, buhay pa naman yung mga tao na yun eh. Amen ba yun? Ano yung point ko? Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Kapag tayo ay nagbibigay ng tapat sa Kanya, hindi tayo magkukulang sa anumang bagay. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Huli. Ang dami kong natutunan eh, kasi mga 1 taon yung devotion ko eh. So, pag binalikan ko lahat yung Google Drive ko eh, ang dami ko nakukuha eh. Pero huli na po to. Kapag pinag-preach ako ulit ni Pastor sa susunod, doon naman yung iba. Keep the Sabbath and find rest. Panatiliin daw po natin yung Sabat at makatagpo ng kapahingahan. Sabi ng verse ng Exodus 31:13, you are to speak to the people of Israel and say, above all, you shall keep my Sabbats, for this is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I, the Lord, sanctify you. Kapag daw po tayo, pinapanatili daw natin, sabi ang araw ng pamamahinga, ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong salinlahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. Isa pala sa sign, the sign that we are God's people, palatandaan na tayo'y anak ng Diyos, pinapanatili daw natin ang araw ng pamamahinga. We keep the Lord's Day. Sabi ng verse 14, ipangili ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat ito'y sagrado. Papatayin ang sino mang hindi magpapahalaga dito. Ano daw gagawin? Wag niyo akong titingnan ng masama Hindi ko kayo binibigyan ng death threat. Sabi ng Bible, papatayin ang sino mang hindi magpahalaga dito. At ititiwalag ang sino mang magtrabaho sa araw na ito. Grabe no? Grabe yung panuntunan noong panahon na yon. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang 7 araw ay araw ng ganap na pamamahinga at nakalaan para sa akin. 6 days magtatrabaho, ang 7 nakalaan para sa Panginoon. Papatayin ang sino mang magtrabaho sa araw na iyon. Ipangili ninyo ito, lahat ng inyong salinlahi bilang tanda ng tipan. Mga kapatid, ang Lord's Day, ang araw ng linggo, ang araw ng pamamahinga, ito ay itinakda ng Panginoon para makapagpahinga tayo. Kapag po tayo ay ginamit natin to para tayo magtrabaho, para tayo ay mag-aral, sabihin, yung kakalimutan mo. Hindi ko naman sinabing huwag kayong magtrabaho after nito. Pagkatapos naman to, pwede na magtrabaho, pwede na gawin anumang ginagawa. Pero kung uunahin natin ang Panginoon, ito daw po ay tanda na nagpapahalaga tayo sa Panginoon. Sabi dito, ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel. Covenant pala to, tipan ng Diyos at ng kanyang bayan. At ito'y mananatili habang panahon. Take note, kahit wala na po tayo, kahit hindi natin to gawin, ito ay mananatili habang panahon. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa at nagpahinga ako sa 7 araw. Yung 7 araw, nakalaan talaga ito para sa pagpapahinga. Sabi ng verse, for in 6 days, sa chapter 20 naman, ibang chapter naman po to, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Pinaging banal daw po ng Diyos ang Sabbath day. Pinaging banal ng Diyos ang araw ng pamamahinga. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao upang mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Iyon yung time na nagbigay ng blessing si Lord. Araw-araw kumuha kayo. Huwag lalabis.
Nang ika-6 na araw, doble ang kanilang pinulot. Isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Ipinaliwanag naman ni Moises sa kanila, ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh. Ang Sabbath day ay araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin na ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Merong matitira ng Sabado para sa kinabukasan yun, para sa araw ng linggo. Tulad ng sinabi sa kanila ni Moises, nagtira sila para sa kinabukasan at iyo'y hindi nasira, hindi rin inuod. At sinabi ni Moises, ito ang kakainin ninyo ngayon. Ngayon, ang araw ng pamamahinga, wala kayong makukuha niyan ngayon. So, malinaw po na meron talagang araw na dinesignate ang Lord. At ang sabi doon, hindi naman kayo magugutom sa araw na yon. Ibibigay sa inyo ang Panginoon. 6 na araw kayong mamumulot, ngunit sa ika-7, sa araw ng pamamahinga, wala kayong makukuha. Napansin niyo po ba? Yung mga nagtatrabaho pa rin sa araw ng linggo, kulang pa rin. Tama? Kasi, principle ng Bible yun eh. Kaya, ang totoo, akala nila nadadagdagan sila, pero ang totoo ay hindi naman. Kasi nakalaan talaga ang araw na yun para sa Panginoon. Ngunit ang ika-7 araw, ay mayroon ring mga lumabas ng bukid para mamulot. Ngunit wala silang nakuha. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Meron pa rin hindi sumusunod. Pero ang sabi ng Lord, hanggang kailan kayo susuway? Tandaan ninyo, akong si Yahweh ang nagtakda ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw, bibigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ika-7 araw, wala nang lalabas. At mula noon, nagpapahinga na lamang sila tuwing ika-7 araw. Mga kapatid, let's just decide to honor the Lord's Day. Congratulate mo yung katabi mo, congratulations. Kasi nandyan ka ngayon. Napagtagumpayan mo yung Lord's Day. Hindi naman po ito, mga kapatid, pahirap. Ang totoo, para tayo ay magkaroon ng kapahingahan. At alam niyo po ba, pag binasa pa natin ng buo yung chapter, yung kumuha ng marami, yung kumuha ng kaunti, parehas lang ang tinangkilik. Yung kumita ng malaki, yung kumita ng konti, parehas lang ang tinangkilik. Bakit po? Ganun kabuti si Lord. Hindi ito nakasalalay kung ganong kalaki o ganong kaliit ang kikitain mo. Nakasalalay ito kung ganong kalaki ang pananampalataya at pagkakilala mo sa Kanya. Dahil ang totoo, pag in-honor natin ang Lord's Day, ang taong gumagalang sa araw ng Panginoon, hindi nawawala sa araw ng pagtitipon. Amen po ba? Hindi nawawala. Pag ginagalang mo ang araw ng Panginoon, hindi ka nawawala sa cell group, hindi ka nawawala sa Sunday gathering, hindi ka nawawala sa mga equipping and training natin, lagi kang nandun. May kanta nga, sabi kong kanta nung dati, love, love, love. Alam niyo po ba yun? Tayo'y magmahalan. Love, love, love. Tayo'y magawitan. Love, love, love. Awitan kay Lord. Hahanap-hanapin kita sa upuan mo. Huwag na huwag kang a-absent, kapatid. Sa bawat linggo, sabi mo sa katabi mo, hahanapin kita dyan sa upuan mo, ha? Huwag kang a-absent sa bawat linggo. Dapat desisyonan po nating ipamuhay ang buhay na nakay Kristo. Sabihin mo nga, ipapamuhay ko ang buhay na nakay Kristo. Kapatid, maraming senyales, maraming palatandaan na ang isang tao ay nakay Kristo. Pero ang pinakamasarap sa lahat ng ito, sikapin nating sa isa-isa man lang, yung pa isa-isang natututunan natin, ipamuhay natin yung natututunan natin sa Panginoon. Alam niyo po, masarap yung na kay Lord eh. Masarap. Kumanta ka pa lang, tapos pag muni-munian mo pa lang yung kanta na kinakanta mo, wala eh. Wala na talaga eh. Talagang wala kang magagawa kundi tutulo at tutulo ang luha mo. Yung puso mo talaga mapupuno ng kagalakan kapag naunawaan mo, Lord, napakabuti mo. Biruin mo yun, nagbigay siya ng palatandaan sa 6 na sinabi ko, 6 ba yun? 7, hindi ko na maalala. O 7, kasi perfect eh. Ilan doon yung nakikita na sa'yo? Ilan doon sa palatandaan na yon yung ginagawa mo na? Palatandaan na ikay Kristiyano na. Kapatid, tapat ang Diyos. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagkukulang. Kailangan lang patuloy natin siyang papurihan. Amen po ba yon?
Sa tagumpay man, sa kabiguan, praise the Lord pa rin. Sa pag-asa man, sa kalungkutan, praise the Lord pa rin. Pipiliin pa rin natin to praise the Lord at all times. Kasi yun talaga ang pinakamainam na gawin ng mga tao. At ang huling paalala, hindi kayo kukulangin ng kahit ano kapag sinasamba natin ang Panginoon. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Ngayong oras po na to, alam ko marami po akong senior, sabi ko nga devotion yun, natutunan ko yun sa devotion. Siguro yung iba sa atin, nabasa rin yun, yun din yung take away nung yun yung binabasang devotion. Kapatid, ang gusto ko lang pong maunawaan natin, maraming nangyari ngayong buong linggo, maraming nagkasakit, maraming na problema, financially talagang parang kinapos, yung trabaho hindi umaayos. Pero ang totoo, hindi po nagbabago ang katapatan ng Panginoon. Kaya ba natin siyang papurihan at sambahin kahit na gano'n ang sitwasyon ng buhay natin? Kaya pa rin ba natin siyang sabihan na, Lord, pupurihin kita sa tagumpay man, sa kabiguan, sa anumang mangyari sa buhay ko? Kasi ang totoo, siya yung dakila, siya yung tunay na dakila, at hindi nagbabago ang Panginoon. Okay lang ba na ngayong oras na to, talagang since this is the Lord's Day, this is the day to celebrate, this is the day to rejoice, ito yung araw na dapat ipagdiwang natin ng kabutihan ng Panginoon. Sambahin natin si Lord. Alam niyo, sa pag sumasamba daw tayo sa Panginoon, inaawitan daw natin siya, nakakatagpo daw tayo ng kapahingahan. Hindi ko nga alam kung anong himala meron dun eh. Pero kapag ginawa daw natin na tinataas ang pangalan ng Panginoon, nakakasumpong tayo ng kagalingan. Hindi ko alam kung bakit, pero totoo yun eh, na kahit na kulang ka, palagi kang nagiging sapat. Kasi dakila ang Panginoon, hindi siya nagkukulang. Alam niyo po, nung natutunan ko yung sinabi doon sa Exodus, worship the Lord your God, and His blessing will come upon you. Hindi ka mauubusan ng pagkain, hindi ka mauubusan ng inumin. Paglingkuran mo ang Panginoong mong Diyos, hindi mananatili ang karamdaman sa loob ng bahay mo. At sabi doon, ma-enjoy mo yung full lifespan. Nung natutunan ko yung verse na yon, niyakap po siya sa aking buhay. Niyakap po siya sa aking sarili. Alam niyo po, I've learned, hindi talaga nagkukulang ang Panginoon. That in whatever situation, pinipili ko na sambahin ang Panginoon. Dahil ang Diyos, totoong hindi siya nagkukulang, hindi siya nagbabago sa ating mga buhay. Sambahin po natin ang Panginoon habang dito may umaawit, habang dito may tumutugtog, sa iyong kinatatayuan, purihin mo lang ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ka. Sa iyong kaparaanan, purihin at sambahin mo ang Panginoon. Hallelujah! Sambahin. Magsambit ka ng pasasalamat.